Magandang araw mga kababayan. Linggo na naman, November 12, 2023. Kaya ipagpapatuloy na naman natin ang ating talakayan tungkol sa Biblia na sabi ko nga, linggo-linggo lamang natin ginagawa. Ang topic natin ngayon ay kung paano ba nagkaroon ng Biblia, sapagkat ang Biblia guide para sa pananampalatayaan ng mga Kristiyano ay paano ba nagkaroon ng Biblia? Pero bago yan bigyan muna natin ng background ng ating topic. So, sa pamamagitan ni Kristo ay nagkaroon nga siya ng ministry. Sinasabing siya ang anak ng Diyos at siya ang sugo para magbigay ng magandang balita sa sangkatauhan. Ang kanyang ministry ay kanyang binuo. Nag-recruit siya ng 12 mga kasamahan niya na kung tawagin ay apostolis o alagad, o kung sa baga ngayon ay mga sekretaris, o kung kabinet, kung sa mga presidente sa Malacanang kabinet minister, o apostolis ang tawag, apostles, 12. Ni-recruit niya yan, karamihan sa kanila mga taong masa, mga fisherman. Hindi mga elite hindi mga elite na mga yung abogado o kung ano pa, mga fisherman, pangkaraniwang tao ang ni-recruit niya. So 12 yung mga apostolis niya. So nangangaral sila araw-araw, naglalakbay kung saan-saan na pumupuntang bayan-bayan, kung makatok sa bahay-bahay at doon nga sasabihin mangaral si Kristo. Hanggang sa nakarating nga sila sa Jerusalem, doon napatay na si Kristo. Bagamat napatay si Kristo, nabuhay na naman muli at sa kanyang pagkabuhay, inahabilin niya na ipagpatuloy ang pangangaral ng magandang balita at ang itinilaga niya nga ay si San Pedro. Siya ang mamumuno. At siya, alam na natin ang ating istorya ay pumunta na siya sa langit siguro. Yun ang istorya. So, ang Kristyanismo, bagamat si Kristo ay ipinanganak sa Jerusalem, isang Israelites, sa ngayon Israel, hindi naman doon lumaganap ang Kristyanismo. At ang lumaganap ang Kristyanismo ay lumaganap sa Rome, sa Italy, sa Rome. Doon lumaganap. So sa Europe, kasi ang Israel Asia yan pero sa Europe lumaganap ang Rome. At ito ay dahilan siguro sa kung ako ang tatanungin ay dahil kay Apostol Pablo. Itong si Apostol Pablo, hindi ito original na apostol Naging apostol na siya nung wala na si Kristo, patay na. Self-appointed apostol yan self-appointed kasi mababasa mo sa libro ng Gawa na siya nga official siya ng Roman Empire, tax collector. Pero isang araw, lakbay ay may nangyari sa kanya, nabulag siya at doon na-convert siya sa naging believer na siya ni Jesus Christ. Yun lang sa Biblia. So matalino, may aral, hindi katulad ng mga original na apostol na ang pangangaral ay kakatok sa bahay-bahay, tao po, katulad ng ginagawa rin ng mga religion, mga missionary na kakatok sa bahay-bahay, makipagkwentuhan, pagkatapos kukumbinsihin ka doon. Hindi ganun si Apostol Pablo, dahil matalino siya, magaling siya sa propaganda. Doon lang siya sa bahay, sinusulatan niya yung mga leader, mga gobernador, mga mayor. Mababasa rin yan sa Biblia, the letter of sa mga Roman, sa mga sa mga marami yan, basahin nyo na lang. So
eventually, magitan yan, medyo nagkakaroon na ng follower ang mga pinalaganap na propaganda ni Apostol Pablo. So hanggang sa ang isa sa mga naging follower niyan, believer, ay ang reyna ng Rome. Kasi bawal ang ibang religion doon. May religion ng kasalukuyan ang Rome. Pero underground ang Christian movement at that time, ng panahon na yon. Pero yung hari na si King Constantine, under desire yon, hentik husband yon, under desire ng reyna yon. Pag sila lang dalawa, talo-talo na ng sinisigaw-sigawan lang yun ng reyna, under desire nga. Kaya nalaman ng ni King Constantine na ang believer pala ang asawa niya sa Christian faith, naisip niya, nagiging popular na kasi yung Kristyanismo, bagamat underground. Naisip niya ang pagkakataon na baka dito ay makabawi ako, kasi si King Constantine hindi na galit na yung mga tao very low na ang kanyang popularity rating malapit na siyang makudita kasi hindi siya gusto ng tao mahigpit na hari basta very low na ang rating niya. Ngayon ito na naisip niya na sa pamamagitan nitong Christian movement na to, magiging popular naman muli ako, tataas ang aking political rating. Yun na nga ang nangyari. At sinabi ni King Constantine na nagmula na ang official religion ng Roman Empire ay Roman Catholic religion, na ang Roman Catholic religion ay naniniwala sa mga aral ni Kristo, Jesus Christ, ang tinuturing na propeta. Sa ngayon karamihan nga ng tao dito sa atin, ang turing kay Jesus Christ ay God o Diyos na, Diyos. Ngayon ay para magkaroon ng batayan ng Christian faith, kung saan doon susundin lahat ng mga aral ng Kristiyano. So nagpatawag ng konsiho, kung tawagin ay Council of Nicaea, si King Constantine, at binubuo ito ng mga scholar, mga matatalinong tao. Inutosan ni King Constantine na gumawa kayo ng libro para magiging batayan ng paniniwalang Kristiyano. Iyon, ang Biblia ay nakumpile. Ang Biblia, books ang ibig sabihin, mga libro, books. Maraming libro na kinumpile. Ang pinagpili ang mga libro, 96 books na pinagpilian, pero 72 lamang ang na-include dyan sa Biblia, at ang iba ay tinatawag nga nilang apocryphal book na hindi na isinali kasi medyo wala naman daw halaga yon sa pananampalataya. So 72 books ngayon ang nagko-compile sa atin ng Biblia, na supposed to be ang mga sumulat nito ay mga propeta katulad ni Moses, maraming propeta yan. Dalawang parte ang ating Biblia, yung Old Testament at saka New Testament. Ang New Testament, iyan ay istorya lamang ng buhay ni Kristo. Iyan ang istorya ng buhay ni Kristo, yung New Testament. Yung Biblia na Old Testament, yun naman ay mga karamihang istorya ay tungkol sa mga Israelites o Diyo, na ngayon Diyo, mga taong sa Israel, ang tawag sa kanila ay Diyo.
katulad ng tao sa Pilipinas, ang tulad ay Pilipino. Sudyo, mga Hudyo ang piniling tao. Yun ang sabi sa Biblia. Kaya ko ito kinikwento ay dapat ay kailangan bilang Kristiyano ay magbasa tayo ng Biblia. Kasi yan nga ang batayan ng ating paniniwala. Karamihan naman hindi nagbabasa. Basta kung ano lang sinabi ng mga ngaral ng unang pare, iyon na. Alam nyo sa una-unahang organisadong religion na Kristiyano ay ang tinatawag na Roman Catholic Religion. Roman Catholic Religion. Yun. At magmula noon, ang mga Roman Catholic ay nung pumunta na sa West, sa Europe, humiwalay na sila at nagtayo na ng kanilang mga religion. Nagkaroon na ng mga Baptist, mga Protestant. Dito lang sa Pilipinas napakarami, may mga GIL, may El Shaddai, kung ano-ano. Basta ang naniniwala ka sa turo ni Jesus Christ, ang apat na nagsulat ng New Testament Bible. Ang original na Biblia ay nakasulat sa Hebrew, pero ito ay naisalin na sa napakaraming languages. At nagkaroon na rin ito ng makaraming revision, at ang bawat mga sikta ng relihiyong Kristiyano ay may kanya-kanyang sariling version. Kaya bagamat ganun ay nandyan pa rin ang general thought. Ang apat na sumulat ng New Testament Bible ay sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po. Sa susunod na namang linggo ulit.